Ayan guys, so update, good morning. So we're here pa rin dito sa Spirit of Nature Farm. Sobrang lakas ng ulan. Wala naman masyadong malakas na hangin. Pero sabi sa balita may bagyo raw, nasa summer ata. Pero ramdam dito guys sa sobrang lakas ng ulan mula kagabi hanggang natulog kami ngayong umaga. Nandito naman tayo sa loob ng cover court kaya safe na safe tayo kahit papano. So iisod lang namin tong tent papunta doon para hindi masyado namin tamaan ng yung ampias ng hangin tsaka ng tubig ng ulan. Janice, Mami, Aizen, iisod po natin ang tent. As you can see guys, nandito pa rin tayo sa Spirit of Nature. Napakalakas ng ulan kagabi. At tingnan nyo naman yung ilog na sanang dapat dito kami makakain ngayon ng agahan. So dahil nga hindi siya safe, so hindi na namin itinuloy yung plano namin na kumain dito. Tingnan nyo naman, napakadelikado nito guys. Ayan guys, so first time magpalipad ng drone ni Janice. Kamusta naman ang drone pilot natin? Ayan. Drone pilot number 2. Kamaster Vlog! Susubok siya mag-drone guys dito sa ating Mini 3 Pro. Sige kuya, lipad! Pagpalipad na si Kamaster Vlog ng drone! 3, 2, 1, drone shot! Order kami guys ng aming lunch. Basta yung kung ano yung mapipili ni Janice, yun na po yun sa akin. Pili ka na Janice. Ano yung magugustuhan mo? Lilinis tayo ngayon ng tent. Papunta tayo dun sa pool. Inom tayo guys ng buko habang bumabagyo! Ang sarap, ang daming laman ng buko, punong-puno oh. Grabe, punong-puno. Buko for Janice. Isa lang ang butas niya, kaya parehas lang yan. Ang laki ng buko sa mukha niya eh. Ang laki ng buko. Kawawa naman itong si Ace. Sarap talaga pag fresh. Kain muna tayo ng buko. Sarap. Tuloy pa rin yung ating kambing kahit bumabagyo. Most Innovative Non-Food Product Award goes to... Oy, bagong Sila na ano rin to. ang designer. Ito, gawa to ni Ma'am Flor. Ayan, o. Kamay niya lang naman. Kamay. Sa isang araw, ma'am, nakakailang ka nitong kadat na design na to? Mahigit pa isang araw to. Kasi kung magkokosting ka niyan, dapat sulit, ano? Oh, walang kadaya-daya, guys. Kamay lang yan, ha? Oh, hindi yan makina. Kamay talaga ni Bonak. Sa kanya naman, ang specialty niya, wallet. Oh, kay ma'am, bags. Ito, guys, yung finished product ni ma'am. Ang ganda, oh, kadat. Ito yung tawag sa ganitong uri ng bag. Naggawa siya purely organic sa damo. Damo talaga to. Wala yang kahit anong ibang nilagay na maliban dito sa zipper niya, syempre. Naabot na kami ng ulan dito sa farm. Ganun sa yan, no? Woo! Adventure Park, we are here! Yeah! Dito na tayo sa spot. Amen! Ayun. Tikman mo to. Chicken penyet. Kangkong. Pero kay kangkong, wala ka pa. Kumuha na ako. Ako ya. Dito daw, may nahuhuli pang ulang. Alit ang katawan. So meron dito guys, talangka sa ilalim ng pool. Ganun siya ka-organic yung farm na to. Ito. And liligo tayo. Aysen. Liligo. Hindi po Aysen. siya kasama. Malamig. Liligo tayo. Gwapo, gwapo. Easy. Wow.
Nakita niyo yung mga bata naglalakad kasi. Pagod na. Three, two, one. Lisa, ilang taon ka na? Sus po. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. So ang pag-aaralan natin ay matatagpuan sa Mateo 8. Mateo 8 verse 23, 24. At narito bumangon ang malakas na bagyo sa dagat, na anupat, inapawan ang daong ng mga alon, tatapwat siyang natutulog. Tayo ba'y matatakot pagkasama natin si Kristo? Ito sa pagkakataong to, hindi natin siya nakikita ng personal. Pero tayo ba'y naniniwala na may kasama tayong Kristo? Pero bakit tayo minsan natatakot ka din? Nagsilapit sila sa kanya at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay. 26, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Na magkagayoy, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at umusay na totoo ang panahon. Bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng may sakit. So marami na nagawang milagro si Kristo na kasama ang mga disipulo. Ibig sabihin, hindi pala porke kasama natin si Kristo at sa sarili natin ay parang kilalang-kilala na natin si Kristo sa buhay natin, hindi pa rin ganun kasapat yung pagkakilala natin kay Kristo. Yun yung disipulo, nagkaroon pa ng pag-aalala. Sila mismo nakikita nila sa mga mata nila yung kung paano magpagaling si Jesus, paano siya, lahat nakita na nila. Pero nakaramdam pa rin sila ng pangamba sa kaligtasan nila. So, ang challenge dito ay, pero ang kagandahan kay Jesus, hindi siya tumalikod. Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Pinakalma niya ang dagat, ang hangin, para sila ay makapaglakbay ng matiwasay. Ito'y paalala sa atin na kahit gaano katagal na tayong Kristiyano, kahit gaano na tayo katagal na nanampalataya kay Jesus, ay lagi pa rin tayong kulang sa pananampalataya yan. Hindi yan tayo sosobra talaga lagi. Kumbaga, dagdagan pa natin yung ating pagtitiwala sa darating at darating ang panahon na maari pa rin natin siyang, kumbaga, magkaroon tayo ng doubt sa sarili natin. Kasi ang kaaway nandyan eh. Siya yung bagyo. Siya yung gumagawa ng paraan para mawalan tayo ng tiwala kay Kristo. Maaring yan ay sa sakit, maaring yan ay sa pinansyal, maaring yan ay sa trabaho, maaring yan ay sa relasyon sa ibang tao. Maaring bumaba yung ating trust or pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ngunit siya mismo nagsasabi sa atin, magpapakita sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Kagaya ng ginawa niya sa mga disipulo niya, nakasama dun sa bangka. Na dinidiscuss natin, Jesus calming the storm. Yes. Hindi ito yung, bukod sa literal na bagyo, ito yung mga bagyo ng pagsubok sa bawat tao. Katulad ng mga nangyari sa mga disipulo, sabihin na natin na kapapalad sila kasama na mismo nilang literal si Kristo. Ganun pa rin naramdaman nila. Lalo pa tayo na hindi natin alam yung itsura niya, hindi natin alam kung ano yung extent talaga na kapangyarihan niya. Nakabase ko sa nabasa natin sa turo ng Bible. Pinakang atin lang pong pinakang lesson po natin this evening is magkaroon tayo ng malalim pang pananampalataya kay Jesus. Kilalanin ka. Kilalanin natin siya araw-araw. Kung hindi mo natagpuan yung signboard na yun. Actually, saglit lang yun eh. Naghahanap kami pag ano yun, parang ano yun. Hindi, napunta tayo sa lugar na wala tayong ganitong paglalagyan ng tent natin at nasobrang ulan. Ano tayo? Ibig sabihin, itinuro tayo ng Diyos na dito tayo mapunta. Yan, amen. Napakabuti ng Diyos. Kaya nga tayo magpasalamat, dito tayo napadpad. Dahil kahit papano, hindi natin inanin yung tent natin, nabigyan pa tayo ng mas mataas at mas malaking protection. May protection tayo. Okay. At saka, huwag tayong matakot kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. Basta kasama natin siya, kahit ano pang meron sa paligid natin, kaguluhan, siyahan, kahit ano yan,
Basta kasama natin siya. Tayo may panampalataya. Yan, may pananampalataya tayo sa Kanya, tayo ay maliligtas. Ililigtas niya tayo. Ating kanta ay yung pinaka-favorite natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thy great salvation so rich and